Nakatakdang ituloy sa Lunes ang pre-trial conference para sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga pinuna na ang prosekusyon sa mga ipinilisenta ng depensa. Patuloy naman ang pag-uusap sa magiging presiding officer ng paglilitis. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Magkasunod na dumating sa Senado kaninang umaga ang mga miyembro ng House Prosecution Team at ang Defense Team ni Vice President Sara Duterte para sa pre-trial conference. Naroon si Senate Secretary Renato Bantug na tumatayo ring clerk of the impeachment court. This pre-trial conference for case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is now called to order. Matapos magpakilala ang mga abogado ng magkabilang panig, pinalabas na ang media. Maya-maya, makikitang ipinapasok sa kwarto ang mga nakakahong dokumento. Hindi natapos ang pre-trial conference at itutuloy raw ito sa Lunes. We're still doing yung ating marking ng mga ebidensya. So I don't think matatapos kami today dahil syempre sa dami ng mga dokumento. We are anticipating na babalik kami dito ng Monday. Sa pre-trial conference, isinasagawa ang pagmamarka ng ebidensya at pagtukoy sa mga testigong ihaharap ng magkabilang panig. Dito rin maaring maplansya ang ilang gusot para mas maayos at mabilis ang mismong trial. Sa isang punto, nakitang lumipat ng kwarto sina Bantug kasama ang ilang kinatawan ng prosecution at depensa matapos umanong magkaroon ng diskusyon ang magkabilang panig. Sorry, I cannot divulge anything now. Merong proposed stipulations ang both parties. Ito naman po ay inaasahan at nakalagay sa pre-trial brief at inaasahang magkakataluhan sa pre-trial conference. So, for now, despite na merong disagreement sa kung ano dapat yung proposed stipulations, pinag-submit na lang po ng comment yung both parties. I think it was a good session. Hindi naman nagkainitan. Siyempre, normal naman yan sa trial. May mga disagreements. But even then, I think it was good because we were both parties were able to settle differences. At para mapadali, yan naman ang gusto nating lahat. Sa isang press conference, pinuna ng prosecution ang listahan ng mga testigo at ebidensyang pinresenta ng depensa. Kaya sinasabi natin it's less in substance, in voluminous, medyo makapal, pero kung titingnan mo, wala talaga siyang substantive na controverting evidence. It's purely general denial and basically ang nakasasaad doon sa kanilang pre-trial brief ay pagko-question mismo ng proseso. The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal lang hinihingi ng taong bayan. Base sa impeachment calendar, sa June 30 ang issuance ng pre-trial order. June 30 hanggang July 5 naman ang period para magkomento ang prosecution at depensa. Sa July 6 ang simula ng mismong trial. Nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na napagkasunduan ng mayorya na si Senador Chis Escudero ang ihahalal na presiding officer ng impeachment trial. Si Escudero ang presiding officer sa naunang impeachment case ng Bise. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open and called to order. Naging kontrobersyal ang pagtrato niya sa kaso. Kahit kasi nakasaad sa saligang batas na kailangang mag-proceed ang impeachment trial forthwith, sinabi niyang hindi naman daw ibig sabihin nito na agad-agad. Ibinalik ng impeachment court sa Kamara ang Duterte impeachment case dahil sa question kung nasunod ang one-year bar. Wala raw nakikitang problema rito ang prosecution team. What happened in the past belongs in the past. Whoever's will sit there as a presiding officer, that is an internal decision by the Senate. Ang defense team naman ni Duterte, pinapaubaya sa Senado ang usapin. That is something that is internal to the Senate. But tayo naman, handa naman tayong humarap basta naayon sa batas at sa konstitusyon. Kung sino man ang presiding officer, handa naman po tayo.
Sinusubukan pa naming makausap si Escudero ukol dito, pero sabi ni Gatchalian, hindi pa naman daw pinalyan. I don't want to preempt yung presiding officer discussion. Pag-uusapan pa yan. Sa panayam ng Super Radio DZWB, sinabi rin ni Lacson na pinag-aaralang gawing impeachment manager si Senador Kiko Pangilinan na isa ring abogado. Pwede namang para mag-quarterback ba na kung overwhelming yung sa presiding officer, pero merong nag-a-assist rin sa floor, parang siya yung konduktor sa floor, ika nga, para majority leader. Sinisikap naming kunin ang reaksyon ni Pangilinan. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.